Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Upang maging karapat, dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, iniatas mo sa obispong si San Ireneo ang pagpapatatag sa katotohanan ng iyong itinuturo at sa masayang pagkakasundo ng iyong simbahan. Ipagkaloob mo bilang tugon sa kanyang pagdalangin na kaming dinudulutan mo ng pagbabago, bunga ng pananalig at pag-ibig, ay maging laging masigasig sa pagpapaunlad ng pagkakaisa at pagkakasundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Nang ikasampung araw, ng ikasampung buwan, ng ikasyam na taon ng paghahari ni Sedekias, tinipon ni Nabucodonosor ang buo niyang hukbo. Kinubkob nila ang Jerusalem at pinalagiran ang mga bantayan. Ang pagkubkob nila ay tumagal ng may 2 taon. Nang ikasyam na araw, ng ikaapat na buwan ng pagkubkob sa Jerusalem, umabot na sa sukdulan ang taggutom sa buong lungsod. Noon nabutas ang isang bahagi ng pader ng lungsod. Nang makita ito ni Haring Sedekias, kinagabihan ay tumakas siya patungong Araba, kasama ang kanyang mga kawal. Doon sila dumaan sa pintuan ng 2 pader, malapit sa hardin ng palasyo. Ngunit ang lungsod ay naliligid ng mga Kaldeyo. Tinugis sila ng mga ito at inabutan sa kapatagan ng Jericho. Kaya nagkanya-kanyang takas ang kanyang mga tauhan. Nabihag si Sedekias at iniharap sa hari ng Babylonia na nasa Ribla at doon siya hinatulan. Pinatay nila sa harapan ni Sedekias ang mga anak nito. Dinukit ang mga mata at gapos ng tanikalang dinala sa Babylonia. Nang ikapitong araw, ng ikalimang buwan, ng 19 na taon ng paghahari ni Nabucodonosor, pinasok ni Nabuzaradan ang Jerusalem, kapitan ng kanyang mga tanod. Sinunog niya ang templo, ang palasyo, at ang lahat ng bagay doon. Wala silang tinira.
Ang mga pader ng lungsod ay giniba naman ng mga kawal na kasama ni Abu Saradan. Dinala niyang bihag ang natitira pang Israelita, pati ang mga sumuko sa hari ng Babylonia. Ang iniwan lamang niya roon ay ang ilang mahihirap upang magbungkal ng lupa at mag-alaga ng mga ubasan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa pampang ng mga ilog nitong bansang Babylonia, kami roo'y nakaupong tumatangis sa tuwinang ang iniwang naming Siyon ay aming maalaala. Sa sanga ng mga kahoy sa tabi ng ilog nila, isinabit namin doon yalong dala naming lira. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Sa amin ay iniutos ng mga sa amin ay lumupig. Naaliwin namin sila ng matamis naming tinig. Tungkol sa Siyon, yaong paksa, niyong nais nilang awit. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Paano namin aawitin ang awit ng Panginoon? Samantalang bihag kaming nangingibang bayan noon. Ayaw ko nang ang lira ko'y hawakan pa at tugtugin. Kung ang bunga sa pagtugtog, limutin ang Jerusalem. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Di na ako aawit pa kung ang lundong sasapitin. Sa isip ko't alaala, ika'y ganap na limutin. Kung ang kaligayahan mo ay hindi ko hahangarin. Kung ika'y aking limutin, wala na akong aawitin. Magsitayo po ang lahat. Ako ni Yesu Kristo, ang sakit ng mga tao, upang matubos niya tayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang makababa si Jesus mula sa bundok, sinundan siya ng napakaraming tao. Lumapit sa kanya ang isang ketongin at lumuhod sa harap niya. Ginoo, ang wika niya, kung ibig po ninyo, ako'y inyong mapagagaling. Hinipo siya ni Jesus at sinabi, ibig ko, gumaling ka. At pagdakay nawala ang kanyang ketong, huwag mo itong sasabihin kanino man, bili ni Jesus. Pumunta ka't basuri sa saserdote. Pagkatapos, maghandog ka ng haing iniutos ni Moises bilang patotoo sa mga tao na magaling ka na.
Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo ang lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. Araw ng ating debosyon sa ating pinakamamahal na pong Jesus Nazareno. Sabay-sabay natin siyang bigyan ng palakpak ng papuri at pasasalamat. Mas malakas sa palakpak para sa Kanya. Talaga hong parang kapag Biyernes, lahat ng daan, lahat ng tao patungong Quiapo. Amen? Baka magalit yung mga taga Sacred Heart, lagot ako, no? Dahil Sacred Heart din ang debosyon ng pag-Biyernes. No? Kanina ho, pag pumupunta dito, galing sa aking parokya, sa Assumption, sa Malate, isang sakay lang ako, LRT. No? Pagaba ko po ng LRT sa Carriedo, nung naglalakad na ako dahil meron akong mga kaibigan na imimit din, merong sumudsud sa akin. Sabi niya, shh. Pagtingin ko, nako, isa doon sa mga pinapakain natin pag Thursday dito. Yung pong matandang lawlaw lagi ang kanyang pantalon kahit binigyan ko na ng sinturon. Nung nakita ko siya, sabi niya, shh, kailan ka pa umuwi? Alam niyo, kahit hindi niya alam yung pangalan ko, pero nakilala niya ako. Naalala niya pa rin ako. Naalala niya pa rin ako. Sabi niya, kailan ka pa umuwi? Sabi ko, magmimisa lang ako. O sige, ingat ka. Sabi niya, nakilala niya pa rin ako. Alam niyo, araw-araw mga kapatid, maraming taong nakakalimot. Ilang kaya sa inyo dito ngayon ang sa araw na ito, meron siyang nakalimutan. Taas nga ang kamay. Meron ba? Meron. Talagang araw-araw, meron at meron taong may nakakalimutan. Pero sana, ito ang wag nating hahayaang makalimutan natin. Na araw-araw, hanggat nabubuhay tayo, wag mong kalilimutan, pwede ka pa rin maging mabuting tao. Amen? Sabihin sa katabi, wag mong kalilimutan. Pwede ka pa rin maging mabuting tao. Walang nilikhang masama ang Diyos. Baka sabihin nyo, hindi, Father, meron. Yung mga araw-araw na nanloloko, nandadaya, yung mga araw-araw na nagnanakaw, yung mga araw-araw na pumapatay, yung mga araw-araw na nambubwisit ng kapwa nila, nuknukan ng sama sila. Tandaan natin, lahat tayo nilikha ng Diyos. Walang nilikhang masama ang Diyos. Marami lang, maaga pa, malilimutin na. Nakalimutan lang nila na mabuting tao sila. Nanilikha silang mabuti ng Diyos. Alam mo ninyo, meron akong isang kaibigan, nung kung kanyang kasagsagan na medyo bata-bata pa, napakasipag niya mag-serve, kilalang kilala siya, magaling siya magsalita, siya ay leader ng kanilang community. Pero ngayon, hinahanap ko siya, sabi ko, ba't hindi na siya serve? Father, matindi na ang demensya niya. Nakakalimot na siya. Kaya ikaw, makinig po kayo. Hanggat nakakapag-isip ka pa ng tama, hanggat marunong ka pang magbasa ng tama, hanggat marunong ka pa rin maglakad mag-isa, hanggat kaya mo pa rin kumilos ng mag-isa, hanggat meron ka pang lakas, kalusugan, talino, kaalaman, huwag mong sasayangin yan. Dahil hindi natin masasabi kung bukas makalawa, may alam ka pa. May naaalala ka pa. Kaya alam mo ninyo sa ating ebanghelyo ngayon, yung ketongin, ito ang hindi niya nakalimutan. Alam mo natin yan, maging sa lumang tipan pa lang, hindi pa doon sa panahon ni Kristo, na ang taong may ketong ay itinuturing hindi lamang isang taong may sakit sa katawan, kundi may sakit sa kanyang kalooban. Ang taong may ketong noon ay hindi lang tinitignan na isang taong may sakit na dapat ilayo sa kanilang community, sa kanilang pamilya. Literal.
Ilalayo ka. Ilalabas ka ng komunidad ninyo. Dati-dati ho noon, merong ganyang lugar dito sa Pilipinas. Pero ngayon wala na yan. Sapagkat nagagamot na rin yan. Pero hindi lang yon ang sakit na pinagdadaanan ng taong may ketong noon. Kundi yung sakit din ng iniisip at sinasabi ng ibang tao na kaya ka nagkasakit, pinaparusahan ka ng Diyos. May nagsabi na ba sa iyo niyan? Kaya ka may ganyan. Parusa ng Diyos yan sa iyo. Buti nga sa iyo. Ayan. Mag-iingat ho kayo sa kakapagsalita nyo ng ganyan. Hindi Kristiyanong pag-iisip yan. Kaya napakasakit ho nun. Pero anong nakita natin sa Ebanghelyo ngayon? Noong panahon ni Kristo, ang mga may ketong, sila na kuminsan ang lumalayo. Isa po sa mga bunga ng isang kapintasan ng isang tao, ng isang kamalian ng isang tao, ay ang kahihiyan. Kaya ayaw mo nang sumali, kaya ayaw mo nang magpakita, kaya ayaw mo nang magparamdam, nahihiya ka sa ginawa mong kalokohan. Yan ang gagawin ng kasalanan sa atin. Ilalayo tayo, hindi lang sa pamilya natin, hindi lang sa mga kaibigan natin, hindi lang sa Diyos. Ilalayo ka rin yan sa sarili mo. Na hindi mo namamalayan, wala ka ng respeto sa sarili mo. Wala ka ng awa at tiwala sa sarili mo. Kaya ang ebanghelyo natin ngayon ay hindi lang kay Kristong maawain. Ang ebanghelyo natin ngayon ay tungkol sa ketongin na hindi nakalimot na mas makapangyarihan pa rin ang kabutihan at ang awa ng Diyos para sa Kanya. Kaya ano ang ginawa ng ketongin? Lumapit siya kay Kristo, ang lakas ng loob. Kaya tayo kuminsan ayaw na magkumpisal. Nahihiya na po akong bumalik, Father. Kaya ayaw mo nang bumalik sa ginagawa mo namang maganda noon dahil minsan kang nagkamali lang. You are more than what they say to you. You are more than your mistakes. Lagi mong tatandaan yan. Magkamali tayo, magkasala tayo, tanggapin natin, baguhin natin, simulan ulit natin. At ano ang sinabi ng ketongin? Hindi niya inisip ang sasabihin at gagawin ng mga tao sa kanya sapagkat mas naniwala at nagtiwala siya sa kayang gawin ng Panginoon para sa kanya. Kaya sana tayo ganun din. Sana tayo ganun din. Araw-araw, yan ang huwag mong kalilimutan. Sana, wag mong kalilimutan, bukod sa magbayad sa mga utang, bukod sa magpatawad sa mga humihingi na ng tawad, bukod sa mga nagpapatulong sa matagal mo nang nilalampasan, bukod sa mga nagmamahal sa iyo na hindi mo pinapansin, bukod sa mga taong nagpapahalaga at sumusuporta sa iyo na binabaliwala mo, araw-araw, ito ang dasal natin. Panginoon, huwag mong hahayaan na kahit minsan, ikaw ay aking makalimutan. Sa pagkapatuloy na minsan natin, mga kapatid, tanggapin natin ang katotohanan. Araw-araw, minsan, kahit bata ka pa, marami ka nang nakakalimutan. At araw-araw, kahit matanda ka na, ang dami mo pa rin natatandaan. Pero sana, araw-araw, ito ang ating ipakiusap at ipagdasal. Panginoon, sabi ng ating salmong tugunan, kung ikaw ay aking lilimutin, wala na akong aawitin. Panginoon, araw-araw, huwag mong hahayaan na kahit minsan, ikaw ay aking makalimutan. Amen.
Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng ketongin sa Ebanghelyo na humingi ng saklolo para gumaling, lumapit tayo ngayon ng may pananalig sa ating Amang nasa langit upang bibigyang pansin niya ang ating mga panalangin. Ang ating pong itutugon, Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Panginoon, pagalangin mo kami ng iyong biyaya. Ang simbahan naway hindi magkulang sa kanyang pagtanggap sa mga isinasantabi at nakakaligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga nagsasaliksik sa paggamot, naway gabayan ng Panginoon upang makatuklas sila ng angkop na gamot sa mga sakit na hindi pa nalulunasan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalangin mo kami ng iyong biyaya. Ang ating komunidad naway tumulong ng may pag-ibig at kalinga sa mga taong nakaliligtaan ng lipunan. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga may sakit, mga nagdarahop at mga nalulumbay, naway tumanggap ng pag-aalay mula sa kanilang mga kapatid na Kristiyano. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ang mga yumaong nananalig kay Kristo, naway tanggapin sa paghahari ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, pagalingin mo kami ng iyong biyaya. Ama naming maawain, pinalalakas mo po kami sa aming pananalangin ng iyong mga handog na kagalingan at kapayapaan. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakabanalin mo po at basbasan ang mga alay na nakahanda upang paalabin ito ang aming diwa sa ningas ng pag-ibig mo na nagdulot ng tagumpay sa pagpapakasakit ni San Ireneo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong aming kagalakan,
na si San Ireneo ay parangalan. Siya'y kapanalig naming may paninindigan na ikaw ay ipahayag kahit siya'y mamatay, sapagkat minarapat mong kanyang matularan ang iyong anak na naghain ng sariling buhay. Tulad ng naganap sa iyong anak, ang dugo ng mga martir ay dumanak, hindi dahil sa katatagang likas, kundi dahil sa iyong bigay na lakas. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya, pinagtiisang kusang loob na maging handog. Hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na bubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol, San Juan Bautista, San Ireneo, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagpatawad na Ama sa Langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumairi. Kahit anong mangyari, araw-araw, huwag kang matakot at madamot na gumawa pa rin ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating poong Jesus Nazareno, ang anak ni Maria. Siya ang tunay na nakakakita sa iyo, ang tunay na nakakakilala sa iyo. Ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pare o lay minister ng katawan ni Kristo at isugo agad sa bibig bago umalis sa kaharapan ng pare o lay minister. Sumunod po tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng katatagan na nagkaloob ng katapatan sa paglilingkod at tagumpay sa pagtitiis ng pagsubok sa iyong martir na si San Ireneo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang pabao ni Kristo, hinding-hindi niya makakalimutan ang lahat ng ginagawa mong kabutihan. Sa kanyang paraan, sa kanyang panahon, ibibigay niya ang sapat at dapat na gantimpala. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama
Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.